Sa sobrang pag-iisip tungkol sa kanyang tumatanda na katawan, lumilikha ang babaeng ito ng perpektong bersyon ng kanyang sarili. Nagbukas ang pelikula sa eksena ng isang pula ng itlog na tinuturok. Ang isang sangkap na naging sanhi ng paglaki ng isa pang pula ng itlog na parang ang likido ay may kakayahang dumami, lumipat ang eksena sa isang Walk of Fame star na pagmamay-ari ng Kung gusto nyo ng maraming movie review, pakipindot ang like and subscribe. napakalaking impluensya sa industriya ng entertainment noong panahong iyon. Pagkatapos ng seremonya, ang mga mamamahayag, tagahanga at maging mga turista ay nagtitipon-tipon upang kumuha ng litrato. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon at ang mga bagong kilalang tao ay nagsimulang sumilkat, ang kay Elizabeth unti-unting nalaos halos makalimutan na siya sa year 2024. Paminsan-minsan, may ilang tao pa rin ang dumadaan para kumuha mga larawan kasama ang kanyang bituin, ngunit karamihan sa kanila ay mga matatandang tagahanga na humahanga sa kanya noon. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho pa rin si Elizabeth sa entertainment industry bilang host ng isang TV aerobics program. Look like a giant Tinatawag na jellyfish on the Sparkle beach. Your Life tuwing linggo. Kick! Come on! All right, I hope I see you next week for Sparkle Your Life. Take care of yourself. Sa kanyang ika-50 na kaarawan, binabati siya ng lahat pagkatapos ng paggawa ng pelikula. Gayunpaman, nang gagamit na siya ng banyo, napilitang pumasok si Elizabeth sa banyo ng mga lalaki dahil sira ang banyo ng mga babae. Ayan, siya aksidenteng naulinigan ang producer ng palabas na si Harvey, na nagsasabi sa kanyang staff na humanap agad ng kapalit na host dahil si Elizabeth ay itinuturing na masyadong matanda para sa programa. Find me somebody new. Now. We need her now. We need her hot. We need her young. Matapos marinig iyon, labis na nasaktan si Elizabeth at nakatitig lamang sa sarili sa salamin na pagtantong hindi na ang kanyang edad at hitsura. Kung ano sila dati. Ilang sandali pa, biglang niyaya ni Harvey si Elizabeth na kumain ng tanghalian kasama niya. Sa pag-uusap, banayad na ginagawa ito ni Harvey, malinaw na plano niyang palitan siya dahil naniniwala siyang masyado na siyang matanda para sa palabas. Nang marinig ito, nalungkot si Elizabeth at siya tahimik na tinatanggap ang desisyon ni Harvey bilang producer. Sa kanyang pag-uwi, napansin ni Elizabeth na napalitan na ang kanyang billboard na naging dahilan upang mawalan siya ng focus at maaksidente sa sasakyan. Napaiyak si Elizabeth at hindi na pinansin ang paliwanag ng doktor sa kanyang kalagayan. Oh, you are good to go. Pagkaalis ng doktor, sinuri ng isang nurse na nagngangalang Robin na may kakaibang sugat sa kamay ang gulugod ni Elizabeth at nagsasabi sa kanya na siya ay isang angkop na kandidato. Magaling kang kandidato. You're a good candidate. Is there a problem? No, it's perfect. Habang naghahanda siyang umalis sa ospital, natuklasan ni Elizabeth ang isang flash drive na may label na sangkap kasama ang isang numero ng telepono at isang mensahe na nagsasabing ang binago ng sangkap ang buhay ng isang tao. Ito ay mabigat na ipinahiwatig na si Robin ay lihim na inilagay ang flash drive sa kanyang bulsa ng Amerikana. Hindi nagtagal, hindi inaasahang nakatagpo ni Elizabeth ang kanyang matandang kaibigan sa high school, si Fred. Pinuri ni Fred ang kagandahan at matagumpay na karera ni Elizabeth. Pagkatapos ay nagtanong kung kaya nila meet up since matagal na rin nung huli silang nagkita. Lizzie Sparkle? Fred from 10th grade homeroom! You're still the most beautiful girl in the whole world. Why don't we go out? Maybe for a drink sometime. Why don't you give me your card? Pagdating niya sa bahay, lumalala ang kanyang kalooban pagkatapos makatanggap ng mga bulaklak ng paalam mula sa palabas sa TV kung saan siya nagtatrabaho. Dahil sa curiosity, sa wakas ay pinanood ni Elizabeth ang S-Flash Drive na may label na sangkap na naglalaman ng isang ad para sa isang misteryosong paggamot, musika, na sinasabing lumikha ng isang mas bata, mas maganda at mas perpektong bersyon ng sarili. Gayunpaman, ang bagong katawan ay maaari lamang gamitin sa loob ng 7 araw at pagkatapos nito, ang gumagamit ay dapat bumalik sa kanilang orihinal na katawan para sa susunod na 7 araw sa walang katapusang cycle. Sa dulo ng video, mayroon ding babala na nagpapaalala sa mga user na huwag kalimutan ang kanilang tunay na pagkakakilanlan o maging kinakain ng kanilang bagong katawan. Ang sangkap, ikaw ay isang solong iniksyon na maglalabas ng isa pang bersyon ng iyong sarili. Ikaw ang Matrix. Ito ay isang mas mahusay na bersyon ng iyong sarili. Perpektong balanse ng 7 araw bawat isa. Gayunpaman,
Ang video ay hindi kailanman nagpapaliwanag ipakita ang proseso ng pag-clone o ang paglipat ng katawan ay talagang gumagana. Imposible, una nang itinapon ni Elizabeth ang flash drive at sinubukang kalimutan ang kanyang mga problema sa pamamagitan ng pag-inom ng mag-isa sa isang bar habang nanonood ang mga batang mag-asawa sa paligid niya. Ngunit sa halip na gumaan ang pakiramdam niya, ang sight ay nagpapahina lamang kay Elizabeth na napagtanto na sa kanyang edad, wala siyang kapareha dahil ilang taon niyang inuuna ang kanyang career kaysa sa lahat. Nang si Elizabeth bumalik sa bahay at nagmumuni-muni sa kanyang buhay, lalo siyang nahuhulog sa kawalan ng pag-asa habang nakatitig sa mga parangal na ngayon I'd like to order. Write this down. 35 North Byron Alley. kinabukasan, nadismaya si Elizabeth matapos makita ang isang anunsyo sa audition na naghahanap ng bagong talento na papalit sa kanya. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng package mula sa The Substance na naglalaman ng access card na may label na 503 at agad na tumungo sa address na ibinigay sa kanya. Ang lokasyon ay lumabas na isang abandonadong gusali. Pagkatapos gamitin ang kanyang access card, pumasok si Elizabeth sa isang sterile na puting silid na puno ng mga hilera ng mga locker at natuklasan ang isang kumpletong pakete ng paggamit sa sangkap. Ang package ay naglalaman ng isang activator na ginamit upang lumikha ng isang clone na maaari lamang gamitin ng isang beses, isang stabilizer na dapat kunin araw-araw upang mapanatiling stable ang clone body, isang switch na ginagamit upang magpalit ng mga katawan tuwing 7 araw, pati na rin ang mga nutrients upang mapanatili ang alinman sa orihinal na katawan o ang clone habang ang isa sa mga ito ay nananatiling hindi aktibo. Binibigyang diin din ng mga tagubilin na ang orihinal na katawan at ang clone ay iisa pa rin ang kamalayan. Ibig sabihin, hindi dapat mawala sa paningin ng mga gumagamit kung sino talaga sila. Walang pag-aalinlangan, itinurok ni Elizabeth ang activator sa kanyang katawan. Sa una, walang nangyayari, ngunit ilang sandali pa, ang kanyang clone ay biglang sumulpot mula sa kanyang likuran na parang isang buhay na cell ang naghahati sa sarili nito. Pagkatapos ay ipinahayag na ang pagsusuri ng organ sa lubot ni Elizabeth sa ospital ay direktang konektado sa prosesong ito. Sue. Pagkatapos, tinatahi ni Sue ang likod ni Elizabeth at nag-inject ng mga sustansya sa kanyang orihinal na katawan upang mapanatili itong buhay. Kinabukasan, biglang nagdusa si Sue at dumudugo ang ilong at sobrang nahihilo pagkatapos maligo. Napagtanto niya sa lalong madaling panahon na nakalimutan niyang gamitin ang stabilizer na ipinahayag na isang likido kinuha mula sa spinal marrow ng orihinal na katawan at dapat inumin araw-araw upang mapanatiling matatag ang clone body. Matapos itong iturok, ang kalagayan ni Sue agad na bumalik sa normal. Musika. Ngayon ay naninirahan sa loob ng isang mas bata na katawan si Elizabeth sa pamamagitan ng mga audition ni Sue upang maging kapalit ng kanyang dating sarili at agad na tinatanggap salamat sa kanyang mga profesional na kasanayan sa aerobic at kagandahan ng kabataan. I'm Sue. Sue. Where is she? You're hired. Gayunpaman, bago magsimula ang paggawa ng pelikula, sinabi ni Sue kay Harvey na minsan bawat linggo ay hindi siya magagamit dahil siya kailangang alagaan ang kanyang may sakit na ina sa labas ng lungsod. At walang problema si Harvey na i-adjust ang schedule para sa kanya. Bago opisyal na simulan ang palabas, nakikilahok si Sue sa isang photoshoot at hindi nagtagal ay nagsimulang lumabas ang kanyang mukha sa mga ads sa lahat ng dako. Tulad ng mga araw pumasa, ipinagpatuloy ni Sue ang pagsasanay habang regular na ginagamit ang stabilizer hanggang sa lumipas ang isang buong linggo at ang mga sustansya na nagpapanatili sa orihinal na katawan ni Elizabeth ay nagsimulang maubos. Pagkatapos ay ginamit ni Sue ang switch para makipagpalitan katawan kasama si Elizabeth muli. Unti-unting umaagos ang dugo sa pagitan ng dalawang katawan hanggang sa tuluyang namulat si Elizabeth sa kanyang orihinal katawan. Kahit na nakararanas siya ng matinding sakit sa kanyang likod dahil natahi ang sugat ng walang anesthesia. Matapos ganap na magising,
Napagtanto ni Elizabeth na hindi niya lubos na maalala ang lahat ng ginawa ni Sue noong nakaraang linggo, halos tulad ng sinusubukang alalahanin ang mga fragment. Kinabukasan, pumunta si Elizabeth ang lokasyon ng paggawa ng pelikula upang kunin ang kanyang mga personal na gamit. Personal na ibinalik ni Harvey ang mga ito sa kanya at binigyan pa siya ng regalong pamamaalam, isang cookbook. Pagkatapos noon, ginugugol ni Elizabeth ang halos lahat ng oras niya sa bahay, minarkahan ang kalendaryo para hindi niya makalimutan ang schedule ng pagpapalit ng katawan. Ang tanging dahilan kung bakit siya umalis ng bahay ay upang kunin ang mga pakete ng nutrient refill mula sa Substance. At makalipas ang 7 araw, pagkakataon na ni Sue na muling mabuhay. Sa paglipas ng panahon, si Elizabeth, habang nabubuhay sa loob ng katawan ni Sue, ay unti-unting namuhi at nahihiya sa kanyang pagtanda. Orihinal na katawan, sinira ni Sue ang dingding ng banyo upang lumikha ng isang nakatagong silid kung saan maaaring hindi makita ang orihinal na katawan ni Elizabeth. Pagkatapos, nag-debut si Sue bilang host ng aerobics na palabas na Pump It Up, na pakiramdam ay mas sariwa at mas moderno kumpara sa lumang programa ni Elizabeth. Kanya ang pagganap ay tumatanggap ng walang katapusang papuri, kabilang ang mula kay Harvey na labis na nasisiyahan sa presensya ni Sue. Time to pump it up. I'm Sue. Are you ready? Thank you so much, everybody. Ang lahat ay tila perpekto hanggang sa ang katanyagan ay dahan-dahang nagiging dahilan upang makalimutan ni Sue ang pinakamahalagang tuntunin. Sa ika-7 araw, dapat siyang bumalik sa kanyang katawan. Pinili ni Sue na mag-party hanggang gabi at may kasama siyang lalaki pa uwi. Gayunpaman, bigla siyang dumanas ng pagdurugo ng ilong at labis na nahihilo pagkatapos maantala ang switch ng katawan ng masyadong mahaba. Habang nagmamadali siyang pumasok sa nakatagong silid, napagtanto ni Sue na ang mga sustansya na nagpapanatili sa orihinal na katawan ni Elizabeth na ubusan na. You seem even more beautiful than before. Nang sa wakas ay bumalik si Elizabeth sa kanyang orihinal na katawan, natakot siya nang matuklasan na ang isa sa kanyang mga daliri ay tumanda at nabulok ng mas mabilis kaysa sa natitirang bahagi ng kanyang katawan. Ang dahilan kung bakit nangyari ito dahil nilabag ni Sue ang 7-day switching rule para pahabain ang kanyang buhay bilang clone. Nakipag-ugnayan si Elizabeth sa Substance at nakiusap sa kanila na ibalik ang kanyang katawan habang sinisisi si Sue sa paglabag sa mga patakaran. Gayunpaman, ang lalaki sa ipinaliwanag ng telepono na ang lahat ng mga pagbabagong ito ay sa huli ay dulot ni Elizabeth mismo habang nabubuhay bilang Sue. Pagkatapos ng lahat, si Sue ay isa lamang bahagi ng kamalayan, musika ni Elizabeth, na kumikilos sa kanyang sariling mga pagnanasa. Bago tapusin ang tawag, muling nagbabala ang kumpanya Elizabeth na hindi maubos ng kanyang clone body. Ngunit habang nanonood ng TV, si Elizabeth sa halip ay nagsimulang inggit kay Sue na mas bata, mas perpekto at hinahangaan ng milyon-milyon sa pamamagitan ng Pump It Up. Pagkatapos kumuha ng isa pang nutrient package, pumunta si Elizabeth sa isang malapit na restaurant at hindi inaasahang nakilala niya ang isang matandang lalaki na nagsabing ang 7 araw ay parang isang napakatagal ng paghihintay. Nagulat si Elizabeth nang mapansin niya ang sugat sa kamay ng lalaki at napagtanto niya na siya talaga ang orihinal na katawan ni Robin, habang ang nakababatang Robin na nakilala niya sa ospital ay ang kanyang clone lamang. Nang pauwi na si Elizabeth, hindi sinasadyang nabangga niya ang lalaki na dati nang nagpalipas ng gabi kasama si Sue. Agad siyang hinarap ng lalaki. Ginagawa mas lalo pang nalulungkot si Elizabeth dahil naniniwala siyang wala nang nagpapahalaga sa kanya kapag siya ay nasa orihinal niyang katawan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naalala ni Elizabeth si Fred, ang dati niyang kaibigan sa high school na taos-pusong pumupuri sa kanya noon. Mabilis niyang kinontak si Fred at pumayag na makipagkita sa kanya ng gabing iyon.
Habang papalapit ang panahon, si Elizabeth ay desperadong nagsisikap na magmukhang perpekto, paulit-ulit na inaayos ang kanyang makeup dahil pakiramdam niya ay hindi siya kailanman magiging kasing ganda ni Sue. Gayunpaman, ang sandali nakikita niya ang higanting billboard ni Sue sa kanyang bintana, tuluyang nabasag ang kanyang kumpiyansa, musika. Natauhan si Elizabeth na kahit anong pilit niyang pagandahin ang kanyang hitsura, hinding-hindi niya makakalaban ang kagandahan ni Sue. Mula sa sandaling iyon, lalo lang lumakas ang sama ng loob ni Elizabeth kay Sue. Matapos bumalik sa katawan ni Sue at ipagpatuloy ang paggawa ng pelikula ng Pump It Up, biglang napansin ni Sue ang kakaibang bukol na namumuo sa kanyang katawan. Nataranta, nagmamadali siyang pumunta sa dressing room at sinubukang alamin kung ano iyon, para lang matuklasan na ang bukol pala ay isang piraso ng pritong manok. Sa kabutihang palad, ang lahat ng ito ay walang iba kundi isang bangungot na nangyayari habang si Elizabeth ay lumipat pabalik sa katawan ni Sue. Gayunpaman, ang panaginip ay tila sumasalamin sa lahat ng nangyari habang si Elizabeth ay nabubuhay sa kanyang orihinal na katawan. Laking gulat ni Sue nang makitang puno ang kanyang bahay na may mga tira, mamantika na pagkain at junk food, na nagpapaunawa sa kanya na kinakaya ni Elizabeth ang kanyang mga emosyon sa pamamagitan ng labis na pagkain na posibleng makapinsala sa katawan ni Sue. Katawan. Frustrated, nakipag-ugnayan si Sue sa substance at nagreklamo tungkol sa hindi patas ng sitwasyon na pinagtatalunan na habang si Elizabeth ay gumugugol ng 7 araw nagpapahinga at kumakain. Siya ang patuloy na nagtatrabaho. 7 days in front of the TV! While I barely have any time to enjoy myself, this balance is not working! Remember, there is no she and you. Habang nabubuhay bilang Sue, lalong nalululong si Elizabeth sa katanyagan at napupuot sa kanyang tumatanda ng orihinal na katawan, kahit na lumalabag sa mga patakaran. Samantala, mas naninibugho si Elizabeth sa kanyang orihinal na katawan sa lumalagong kasikatan ni Sue at inalis ang kanyang pagkabigo sa pamamagitan ng pagsira sa clone body, sa pamamagitan ng labis na pagkain. Nang maglaon, bago magsimula ang paggawa ng pelikula, gaya ng dati, tinawagan ni Harvey si Sue sa kanyang opisina upang ipahayag na ang Pump It Up. We want you to host New Year's Eve show. 50 million viewers. Desperado na mapanatili ang kanyang katanyagan, patuloy na nabubuhay si Elizabeth bilang Sue at naantala ang paglipat ng katawan ng lampas sa pinapayagang limitasyon. Dahil dito, lumalala ang sugat ni Elizabeth sa kanyang likod at nagsimulang mabulok. Gayunpaman, naging nakakatakot ang kalagayan ni Elizabeth. Ang kanyang buhok ay nagsimulang maging kulay abo at ang mga bahagi ng kanyang katawan ay tumatanda sa isang nakaalarmang bilis dahil kay Sue paulit-ulit na lumalabag sa mga panuntunan sa pagpapalit ng katawan. Lumalabas na kapag mas matagal ang clone body ay ginagamit na lampas sa 7 araw na limitasyon, mas mabilis na lumalala at tumatanda ang katawan. Dahil sa pagkataranta, agad na nakipag-ugnayan si Elizabeth sa sangkap para lamang masabihan na hindi na babalik sa normal ang kanyang katawan, kahit na siya huminto sa paggamot. Dahil dito, nakulong si Elizabeth sa isang masakit na problema. Sa isang banda, kinasusuklaman niya si Sue. Will it go back to the way it was before? Without consideration to the consequences. She's stealing more and more time from me. She didn't respect the balance. What has been transferred won't come back. Would you like to stop? No. Stop it. Gaya ng dati, halos lahat ng oras niya ay nasa bahay habang naghihintay ng susunod na schedule ng pagpapalit ng katawan. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na kondisyon ay patuloy na nakakakuha mas malala. Nanghihina na ang kanyang tumatanda ng mga binti kaya nahihirapan siyang gumalaw. Sa gitna ng kanyang paghihirap, tanging si Sue na ngayon ang napapanood ni Elizabeth lumalabas bilang guest star sa iba't ibang palabas sa TV. Lalong lumakas ang kanyang selos at sama ng loob pagkatapos ni Sue sa publiko inilalarawan ang lumang programa ng aerobics ni Elizabeth bilang luma at makaluma na parang gusto niyang burahin ang kanyang orihinal na sarili.
Pagkatapos ay sinimulan ni Elizabeth na harapin ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagluluto at pagkonsumo ng maraming mataas na calorie na pagkain. Umaasa na sa kalaunan ay masisira nito ang katawan ni Sue bilang mabuti. Tinatakpan pa niya ng dyaryo ang mga bintana niya kaya hindi na niya kailangang tingnan ang higanting billboard ni Sue sa labas. Kapag sa wakas ay oras na lumipat muli ng katawan, si Sue ay nabigla nang makita ang bahay sa ganap na kaguluhan at puno ng mga natirang pagkain. Sa pagkakataong ito, nagiging tunay na naiinis si Sue kay Elizabeth at walang pakundangang kumukuha ng malaking halaga ng spinal marrow fluid mula sa ang orihinal na katawan ni Elizabeth ay dapat panatilihin bilang isang reserba, umaasa na maaari siyang magpatuloy sa pamumuhay nang hindi na kailangang bumalik muli sa katawan ni Elizabeth. 3 months na ang lumipas at nasa peak na ng kasikatan si Sue. Isang gabi pagkatapos umuwi kasama ang kanyang bago boyfriend, napagtanto ni Sue na ang kanyang supply ng stabilizer ay ganap na naubos. Pagpasok niya sa nakatagong silid, ang katawan ni Elizabeth ay napapaligiran ng mga tambak na sustansyang supot. Dahil sa lahat ng oras na ito, si Sue ay nagbibigay ng nutrients hindi para lamang sa orihinal na katawan, ngunit para din sa clone na katawan ni Elizabeth. Gayunpaman, kapag sinubukan ni Sue na kumuha ng mas maraming spinal marrow fluid, dugo at nana lang ang lumalabas sa halip. No. Naiwan na walang ibang pagpipilian, si Sue ay nag-aatubili na bumalik sa katawan ni Elizabeth na ngayon ay naging nakakatakot at halos napakapangit sa hitsura. Nakikita ang sariling kalagayan, ipinadala si Elizabeth sa hysteria at agad niyang itinapon ang kasintahan ni Sue sa labas ng apartment. Pagkatapos ay nagpasya si Elizabeth na ihinto ang paggamit ng sangkap at kinukuha ang termination package mula sa locker. Sa sandaling bumalik siya sa bahay, hinaladkad ni Elizabeth ang katawan ni Sue sa sala at itinurok sa kanya ang termination serum. Gayunpaman, sa pinakahuling segundo, hindi maaring dalhin ni Elizabeth ang sarili na ganap na patayin si Sue dahil ang clone ay naging bahagi na ng kanyang sarili, isang bersyon na minamahal at hinahangaan ng milyon-milyong tao. Higit pa rito, si Sue ay kasalukuyang nasa tuktok ng kanyang karera at malapit nang lumitaw sa isang napakalaking live na kaganapan sa gabi ring iyon, na naging dahilan upang huminto si Elizabeth bago gamitin ang buong serum. Si Elizabeth ay nananatiling may kamalayan sa kanyang orihinal na katawan. Sa sandaling mapansin ni Sue ang pag-iniksyon ng pagwawakas sa tabi niya, nataranta siya at ipinapalagay na si Elizabeth sinusubukang patayin siya. Dahil sa takot at galit, brutal na pinatay ni Sue si Elizabeth. Matapos patayin si Elizabeth, agad na tumungo si Sue sa kaganapan sa bisperas ng bagong taon upang maghanda para sa kanyang tungkulin bilang host. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng pagkuha-handa na, nagsimula siyang dumanas ng matinding pagkahilo at pagduduwal na dulot ng mga epekto ng serum ng pagwawakas at pagkamatay ng orihinal na katawan na iniwan siya, hindi makapag-extract ng spinal fluid upang mapanatili ang kanyang katatagan. Habang nagpupunta siya sa banyo, mas lumalala ang mga side effects sa pagsisimula ng kanyang mga ngipin. Nahuhulog ang isa-isa habang ang kaganapan ay ilang sandali lamang mula sa simula. Sa takot, naalala ni Sue na may natitira pang activator sa bahay at mabilis na nagpasya na bumalik. Pero habang bumababa siya ang elevator, mas lalong naglalaglagan ang katawan niya. Natanggal ang mga kuko niya at biglang bumaba ang isang tenga niya. Pagdating niya sa bahay, agad na tinurok ni Sue ang natitirang activator. Umaasang gagawa ito ng mas bata at mas perpektong bersyon ng kanyang sarili para magawa niya. Lilitaw pa rin sa kaganapan sa bisperas ng bagong taon. Gayunpaman, nakakalimutan niya ang isang mahalagang tuntunin. Ang activator ay sinadya lamang na gamitin ng isang beses at hindi kailanman inilaan para sa clone katawan. Bilang resulta, ang katawan ni Sue ay sumasailalim sa isang nakakatakot na mutation at nag-transform sa isang kakatuwang nilalang na buo mula sa kanyang sarili at kay Elizabeth, isang halimaw na masasabi lamang bilang si Elisu. Ang ilang hibla ng buhok na natitira niya. Pagkatapos ay inilakip ang isang larawan ng makeup na mukha ni Elizabeth bilang maskara.
Pagkatapos nito, tumungo si Alisa Su sa studio at nakapasok sa loob dahil hindi malinaw na nakikita ng security guard ang kanyang tunay na anyo sa dilim ng gabi. Si Alisa Su ay naghahalucinate na siya ay tinatanggap at hinahangaan pa rin ng maraming tao kahit na ang walang laman ang hallway na dinadaanan niya. Hindi nagtagal pagkatapos magsimula ang kaganapan sa bisperas ng bagong taon at ang mga manonood ay sabik na naghihintay na salubungin ang palabas. Ang pinakamalaking bituin. Nang tuluyang bumukas ang mga ilaw sa entablado, natahimik ang lahat sa nakakatakot na tanawing nakatayo sa kanilang harapan. Noong una, ang madla ipinapalagay na ito ay isang detalyadong costume lamang hanggang sa magsimulang magsalita si Alisa Su sa isang baluktot na boses at ang maskara sa kanyang mukha ay natanggal na nagpapakita ng kanyang totoo. Napakapangit na anyo. Magwisik ng dugo sa buong studio. Pagkatapos ng kaguluhan, si Alisa Su ay sumuray-suray patungo sa Walk of Fame, ngunit ang kanyang katawan ay unti-unting bumagsak hanggang sa mukha na lamang ni Elizabeth, nananatili. Si Alisa Su ay muling nag-hallucinate tungkol sa pagbabalik sa rurok ng kanyang katanyagan nang ang kanyang pangalan ay hinahangaan ng milyon-milyon at ng kanyang kaka-unveiled lang ng Walk of Fame star. Ngunit ang ilusyon ay unti-unting nawawala at ang natitirang mga piraso ng Elizabeth sa wakas ay natunaw kanyang sariling bituin na minarkahan ang nakakatakot na pagtatapos ng buhay ni Elizabeth. Kinaumagahan, dumating ang isang janitor at nilinis ang mga labi ng katawan ni Elizabeth na parang wala sa mga kakilakilabot na pangyayaring nangyari. Sa huli, kung ano ang sumira kay Elizabeth ay hindi ang katandaan, kundi ang puot sa kanyang sarili. Ang kagandahan, kasikatan at katanyagan ay maglalaho din sa katagalan. At kung ang isang tao ay nakatuon sa masyadong pagpapahalaga, kanyang sa sarili at sa mga nakapaligid dito, sa bandang huli ang lahat ng tinatamasa niya ay maglalaho at mawawala ng saysay kung ito lamang ang kanilang pahahalagahan. Shoutout sa ating mga viewers kina Miss Celeste May Labor, Dodong Garbalo, Bruce Bessin, Nick Callow, at sa marami pang iba. Salamat po!